ordinansa na pinagbabawal ang paghahagis at paliligo, paghahagis ng barya sa mga taong naliligo at saka yung naliligo. So, may multa pong 200 piso yan. Meron pa man po ay hindi sapat yung ordinansa at ang ginawa po ng inyong lingkod ay talagang lahat po ng mga naliligo mga bata ay aking hinuli. Pinatawag, hinuli. At hindi naman talagang ikinulong, kundi amin dinala sa aming detention cell. Anya pa, mga nauna nilang nahuling batang agat sa hindi nila pinalaya hanggat hindi dumarating ang kanilang mga magulang. At sakaling mahuling muli ay sa piitan na anya na sa dadalhin ng mga ito dahil may mga kaso anya ng nakawan na nasasangkot ang mga nasabing batang agat. Pinatawag ko ang mga magulang at habang wala pa ang mga magulang ay hindi ko ipinalabas ang mga bata. Sa tuwing may mahuhuli po kami ay talagang sabihin natin parang ikinukulong. Parang ikinukulong pero hindi naman actually nakakulong. Inaabot po ng gabi ang mga bata. Kung wala ang mga magulang, kahit gabi na, hindi namin pinalalabas. Kasi hindi namin alam kung talagang ito yung minor de edad o hindi namin alam kung ito yung minor de edad talaga o mga mayroon na sapat na gulang, may sapat na edad. So sa tuwing makakahuli po kami ay aming kinukulong ang mga bata. Siguro ay naging tandaan sa kanila ng mga sinasabi ko sa mga magulang na kung sakasakali na ito'y muling mahuhuli ay hindi na namin dadalhin sa aming detention cell kundi dadalhin na namin sa city jail at doon na namin ikukulong dahil may mga pending case din po ng mga nakawan na sangkot din ng mga batang agat. Sa uli, panawagan ito sa mga pasahero sa Pantalan na iwasan ang paghahagis ng barya dahil mismo sila ay maaaring magbulta, habang paalala naman niya sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak. Sa mga batang aking kabarangay, lalo-lalo na yung mga batang agat, kung tawagin natin, ay ako'y nakikusap sa inyo na atin ang tapusin ang maling tradisyon, ang maling kultura ng pagpapahagis ng pera mula sa mga pasahero at babala din sa mga pasahero na maaari pong kayo ay pagmultahin din ng barangay kahit kayo nasa loob ng barko ay pagmultahin kayo ng halagang 200 piso kung kayo mahuhuli ng barangay na naghahagi sa mga batang naliligo. So sa mga magulang naman ay tayo ay maging responsable sa ating mga anak at huwag nating hayaang sila ay maligo dahil ito'y napaka-peligro sa mga batang minsan ay mga edad 8 taon, 9 taon na tatalon mula sa barko at baka sila ay madisgrasya ay mahirap na ito yung problema natin. So sa mga magulang, sa itong babala ko na sila ay aking laki ng huhulihin at aking dadalhin sa detention cell upang malaman kung tama ang edad nila. Samantala, mahigpit ring ipinatupad ng barangay ang ordinansa sa pagbabawal naman sa pagparada ng mga sasakyan sa kalsada sa labas ng Pantalan kung saan ayon sa opisyal, pinagmumulta ang mga nahuhuling lumalabag dito. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop, mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sanla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline.
For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa ilegal na pamumutol ng mga punong kahoy, lalong higit ang NARA. 3 puno ng NARA ang walang permisong pinutol ng mga di pa nakikilalang tao sa Sitio Halbot, Barangay Ginubatan, Lungsod ng Calapan. Ika-14 ng buwang kasalukuyan na makatanggap ng impormasyon ng pulisya hinggil sa ilegal na pamumutol ng kahoy sa naturang lugar. At sa pagtungo dito ng kapulisan ng Calapan City Police Station at Ormin PPO Provincial Intelligence Branch, natagpuan ang mga abandonadong nilagaring NARA na halatang kapuputo lamang. Nakipag-ugnayan sila sa DNR Centro hinggil sa nasabing pangyayari. Samantala sa pagbisita ng Newsline team sa lugar, kasama si Ginubatan Barangay Councilor Leody Ilagan, makikita na di kalayuan sa puno na may mga abandonadong kahoy ay may 2 pang mga putol na puno ng NARA, ngunit wala na ang nilagaring katawan ng mga ito at tanging mga kusot na lamang ang natira. Wala pa namang natutukoy ang pulisya kung sino ang posibleng may kagagawa ng nasabing ilegal na pamumutol. Sa ibang balita, ngayong araw, ika-15 ng buwang kasalukuyan ang deadline ng filing ng income tax at kaugnay nito. Sa panayam kay BIR, RDO No. 63 Revenue District Officer Rogelio Dizon, sinabi nito na dahil sa may mga pagpipilian na ang taxpayers kung saan sila maaaring mag-file ng income tax, hindi na anya lahat ay nagtutungo sa kanilang opisina. Ganun pa man, maayos naman anya ang pagsunod ng mga Mindoreño sa pagbabayad ng buwis. So far, dahil nga sa EFPS na ipinatutupad ng gobyerno natin, medyo scattered ang filing natin sa mga agent banks at saka doon sa EFPS nga na doon pala sa computer nyo, pwede ka na mag-file. Kasi may website naman doon, may return doon. Kaya medyo maalwan dito ang filing, hindi kaya sa Maynila na medyo hindi orderly. Kasi mas maraming filer sa Maynila. At saka mas rito, mas educated ba ang mga taxpayer. So hindi sila masyadong nagtatanong. Yung bang pagka na-brief mo na, talagang iniintindi nila ang mga regulation. Kaya so far okay naman ang compliance dito. Except na siyempre alam mo naman ang probinsya natin, hindi naman lumalaki, no, hindi naman dumarami ang produkto. Ang collection goal namin lumalaki naman. Kaya medyo doon ang focus namin sa compliance. Mahigit 1 bilyong piso ang goal ng naturang tanggapan ngayong taon at kaugnay nito. Ayon sa opisyal, nalampasan nila ang collection target para sa buwan ng Enero. Ngunit hindi naman nila naabot ang goal para sa buwan ng Pebrero at Marso. Ganun pa man, positibo naman siya na maaabot nila ang target para sa buwan ng Abril. Yung January namin, na-over namin yung collection goal, no. Unfortunately, itong February, March, hindi namin na-reach yung goal, pero na-surpass namin yung actual collection compared last year, February, March. Ang collection goal namin for this year is 1 billion, more than 1 billion, 1,039 million. No. Siguro nakakaano ata kan more than 300 million. Hopefully, sana ma-reach namin yung goal na yun. Samantala, nanawagan naman si RDO Dizon sa